Hello mga kagitarisma, in this video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba tugtugin yung kantang Say You Won't Let Go by James Arthur. Shoutout nga pala sa iyo, Fernando Bayabado. Maraming salamat sa pag-request ng tutorial na ito. Bago natin simulan yung tutorial, ipaparinig ko muna sa inyo kung ano nga ba yung magiging resulta pagka na-perfect mo yung kanta na ito. Before anything else, kailangan mo munang gumamit ng guitar capo kasi ito ilalagay natin siya dito sa 3rd fret. So bilangin natin 1, 2, 3. Ayan, 3rd fret. Remember, kung saan mo nilagay yung iyong guitar capo, yung magiging basehan mo sa 1st fret ay kung ano yung katabi ng guitar capo, which is ito yon. Ito na ngayon yung magiging 1st fret natin. So pag binilang mo yan, 1st fret, 2nd fret, 3rd fret, 4th fret, 5th fret. Kung nailagay mo na yung capo mo dito sa 3rd fret, alamin mo naman kung ano yung mga guitar chords. Ang mga chords natin ay G, D, E minor, and C. The good news is, simula intro hanggang matapos yung kanta, ito lang yung susundin nating chords. Ngayon, ituturo ko naman sa'yo yung plucking pattern. Unahin natin gamitin yung first chord, which is the G chord. Pero hindi ganitong version yung gagawin mo sa plucking pattern. So, ang gawin mo, tanggalin mo yung hintuturo. Ayan. Tapos, tanggalin mo rin yung pinky finger. O, diba? Mas madali na lang, dalawa na lang yung pipindutin mo sa G chord. Yung 6th string sa iyong middle finger sa 3rd fret at yung iyong ring finger sa 3rd fret, 2nd string. So, ang pipindutin mo dyan, itong dalawang to lang. Ngayon, ang iplaplak mong string ay yung 6, 3rd string, at 2nd string. So, subukan yung pagsabayin lahat silang tatlo. In 3, 2, 1, go! So, yun yung tunog pag pinagsabay mo silang tatlo. Reminder lang, pag sinabi kong open, ibig sabihin nun, iaangat mo ang iyong ring finger dito sa G. So, from here, pag sinabi kong open, iaangat mo yan. Pag sinabi ko namang slap, ibig sabihin, i-slap mo yung string mo. Ito yon. Ayan, tignan mo yung mga daliri ko. Ganyan yung tunog ng slap. So, gawin mo to pag sinabi kong slap. Now, listen carefully. Sa step 1 ng plucking natin, pagsasabayin mong i-pluck yung 2, 3, and 6 string. Parang ganito. Tignan mo mabuti yung mga numbers dito sa tabi ng mga chords. Yung mga numbers na yan yung mga numbers of strings na pagsasabayin mong i-pluck. For example, yung G chord, may makikita ka dyan na 2, 3, and 6 na number. So, ibig sabihin daw, pagsasabayin mo yung string number 2, string number 3, at string number 6 using the G chord. Pero again, tinuro ko sa inyo kanina, tanggalin mo na lang yung pinky finger at yung hintuturo mo para madali mong magawa yung step number 1 sa plucking pattern. So, subukan nating sundan yung string numbers na yan, yung 2, 3, and 6. Sabi niya, pagsasabayin daw nating lahat na i-pluck yung tatlong string na yan. Ngayon, ganito yung magiging pattern. Dalawang beses mong i-pluck itong tatlong string na to. Parang ganito. 1, 2. After mong pagsabaying i-pluck ng dalawang beses yung tatlong string, kagaya nito, 1, 2. Ang susunod dyan ay slap. Okay, pagsabayin natin ulit. 1, 2, and then slap. So, ang magiging tunog yan ganito. Okay? Ganun siya dapat. 1, 2, slap, and then open. Again, pag sinabi kong open, ano yung tatanggalin mo? Yung ring finger, iaangat mo. Pero same strings pa rin ang iplaplak mo, which is yung 2, 3, and 6. O, try natin. Open string natin, itong ring finger. Tapos, i-pluck pa rin natin ang sabay-sabay. So, ganito ang tunog niyan. Ngayon, pagsabay natin from step 1 hanggang dito sa open string. In 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, open.
Ulitin natin. 1, 2, slap, open. Next step natin, pupunta tayo sa D chord. Again, para hindi ka mahirapan, tanggalin mo na lang yung middle finger mo dito sa first string. So, iangat mo na lang yan. Ang papatunogin natin this time is yung 2, 3, and 4th string. Same process, sabay-sabay mo silang ipa-pluck ng 2 beses. Parang yung ginawa mo sa G chord. Subukan natin gawin using D chord naman in 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, and then open. So, again, ang i-open mo is yung ring finger. Ayan, angat mo lang ulit yan. Pero sabay-sabay mo pa rin ipla-pluck yung string number 2, 3, and 4. O ngayon, pagsabayin natin yung 2, 3, and 4 na naka-open string. In 3, 2, 1, go. Ayan. So ngayon, balikan natin yung step na to sa D chord. 2 count, tapos slap, and then open. In 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, open. Now, punta tayo sa next chord, which is E minor. Pero yung gagawin nating version, mas madali sa E minor. Ang gagawin mo na lang kasi is pipindutin mo yung 3rd fret 2nd string using your ring finger. So, isa lang yung pipindutin mo dito. Ang plucking pattern natin is the same dun sa first step na ginawa natin, which is 2 counts, slap, and then open. Try natin. In 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, open. Para hindi ka malito, again, dito sa E minor, isa lang yung pipindutin, which is yung 3rd fret 2nd string. Tapos yung mga string na ipla-pluck mo is yung 2, 3, and 6. Sabay-sabay po yan. Ngayon, subukan natin i-practice ng mabagal. In 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, open. Reminder, pagka narinig mo yung open, ipla-pluck mo pa rin yung string na nakalagay dito sa screen. Depende kung anong chords ka na. Halimbawa, yung nandyan sa E minor, may makikita ka dyan na number 2, 3, and 6. Ibig sabihin, pag narinig mo yung open, ipla-pluck mo pa rin na sabay-sabay yung 2, 3, and 6. Parang ganito. O ngayon, subukan naman natin gawin from G chord hanggang dito sa E minor na chord. Babagalan ko lang para makasabay din kayo. In 3, 2, 1, go. 1, 2, slap, open. Next chord, D. 1, 2, slap, open. Next chord, E minor. 1, 2, slap, open. Para sa ating last step, which is yung last chord na rin natin, yung C. Ayan, so mas madali yung gagawin nating version. Tanggalin mo na yung middle finger mo dito sa C chord. So, ang matitira na lang yung hintuturo at yung ring finger mo. Tignan ninyong mabuti yung nakalagay na numbers sa tabi ng C chord. Yan ay number 2, 3, and 5. Ibig sabihin, string number 2, string number 3, at string number 5 yung sabay-sabay ninyong ipa-pluck dito sa chord na to. Which is, ito yon. Simple lang yung bilang natin dito sa last step. Sabay-sabay mong ipa-pluck yung 2, 3, and 5. So, 2 counts. 1, 2, and then slap. Tapos, isang count. 1. So, pagka pinatunog ba yan, ganito yung tunog niyan. 1, 2, slap, and then isa pang count. 1. 1, 2, slap, 1. This time, wag nyo muna akong sabayan. Pakinggan nyo muna at mag-focus kayo kung paano ko bilangin yung bawat plucking pattern. 1, 2, slap, open, slap. 1, 2, slap, open, slap. 1, 2, slap, open, slap. 1, 2, slap, 1, slap. Remember, bago ka lumipat sa susunod na chord, kailangan mag-slap ka muna ulit. Parang ganito. 1, 2, slap, tapos open. Ayun, bago ka lumipat sa D, mag-slap ka ulit. Slap, and then next chord. 1, 2, slap, open, and then slap ka muna ulit bago ka lumipat sa E minor. Slap, tapos E minor. 1, 2, slap, open, and then slap ka ulit bago ka lumipat sa susunod na chord. So, 1, 2, slap. However, dito sa last chord, hindi ka na mag-open ha, kasi 1 na ulit yung count mo, which is sabay-sabay mo ulit i-pluck. Okay, so 1, 2, slap, 1, and then slap ka ulit para makalipat ka na sa
original chord, which is G chord. So, ulit-ulit lang kasi yan, from G hanggang C. So, pag nasa C chord ka na, which is yung last chord mo, pag natapos mo yan, babalik ka lang ulit sa umpisa, which is G chord ulit. O ngayon, susubukan na natin na hindi tayo nagbibilang. Pwede mo akong sabayan para makapag-practice ka rin. In 3, 2, 1, go! Ngayon, subukan natin kantahin kahit yung first part lang nung kanta para alam mo kung paano nga ba sabayan yung kanta na ito using this blocking pattern. I met you in the dark, you made me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back then, you're going up. O diba, ganun lang siya kadali. Kaya kung may mga gusto pa kayong matutunan na kanta, just leave your comment here.